nagtatrabaho bilang isang tutor. Alam niyo po, kinuha ng babae niya ng pitaka ko, Mama. Ano? Totoo ba ito, Miss Judy Abbott? Ang totoo po, Madam, napulot ko lang ito. Ha? Kung ganon, sinasabi mo ba na nagsisinungaling sa akin ang mga anak ko, Miss Abbott? Mama, hindi po kami nagsisinungaling sa inyo. Kinuha po niya talaga ang pitaka. Hindi ko po talaga kinuha. Tumahimik ka dyan. Kung ganon, bakit nga nasa iyo ang pitaka ni Karen? Alam niyo po kasi, ang totoo niyan... Mawalang galang na po, Mang. Ang totoo po niyan ay nahulog ng anak niya ang pitaka niya sa hardin. At napulot lang naman po yan ng batang yan. Sinubukan nga po niyang habulin pa ang mga anak niyo. Pero abala naman po yung mga bata sa paglalaro nila. Hindi ba yun ang totoo? Magsalita ka, Karen. Ganun po bang nangyari kanina? Bakit hindi ko po namalayan na nahulog ang pitaka ko? Hindi ko po alam yan, Mama. Sige, pumasok na kayo sa kwarto ninyo. Opo, Mama. Sa palagay ko, hindi na kayang kakaintindihan ng anak ko. Gagawin kong $40 ang sweldo mo. Yun ay kung ayos lang sa'yo, Miss Abbott. Pwede ka na mag-umpisa bukas. Opo. Elsa, ibigay mo sa kanya yung time schedule at mga libro ng mga bata. Opo, Ma'am. Bibigay ko po. Sige na. Marami pa kasi akong aasikasuhin na trabaho. Ha? Manang, marami pong salamat sa ginawa ninyo. Ang totoo ay hindi ako marunong magsinungaling. Pero hindi ko maintindihan kung bakit tinanggap mo pa rin yung trabaho. Pagkatapos na pinagbintangan kang magnanakaw ng 2 batang yon? Sa palagay ko naman hindi mo talaga kailangan ng pera. Ang totoo po, kailangan ko. Kailangan mo ng pera para lang ipambili ng bagong damit. Maayos naman po ang lagay ko dito. Ha? Si Judy? Siya siguro ang dahilan kaya ka tumawag sa akin, no? Nagpunta si Judy sa interview niya ngayong araw. Papasok siyang tutor. Nandito na siya, kararating lang niya. Kakusapin mo siya? Telepono si Tito Jervis. Si Mr. Pendleton? Hello, si Judy na ito. Judy, narinig ko na nag-a-apply ka raw ng tutor. Oo, kagagaling ko lang sa aking interview. Mukhang hindi madali yung trabaho. $40 naman ang sweldo ko isang buwan. Hindi nga ako makapaniwala nung una. Isipin mo yung kikita na ako ng $40 isang buwan. Pero bakit mo ginawa yun? Bakit? Meron ka bang gustong bilhin? Wala naman. Gusto ko lang naman kasi maranasan na magkaroon ng trabaho ngayon. Hindi ba mahirap na sabay kang nagtatrabaho at nag-aaral? Ang totoo, hindi madaling magtrabaho sa panahon ito. Ha? Kaya ko naman yun. Sigurado ka bang makakayanan mo yan? Ha? Oo, sigurado makakaya ko. At isa pa, may tiwala ako sa sarili ko. Paalam. Hello? Judy? Judy, meron ba ako nasabing masama? Hay nako, Tito. Bakit ba parang nag-aalala ka kay Judy? Sige na, Julia. Dear Daddy Longlegs. Hindi. Dear Mr. John Smith. Natanggap ko po yung sulat ninyo na hindi kayo pumapayag na magtrabaho ako. Pasensya na po kayo at huwag niyo po akong alalahanin. At alam niyo po, ang naging resulta po ng interview ko ay natanggap ako sa trabaho. Gusto ko rin po kasi maranasan na magtrabaho. Sana po mapatawad niyo ako. P.S. Binabalik ko nga po pala ang pinadala ninyo. Hindi ko na po kailangan yan. Ayoko na! Hindi na ako babalik dito. Hindi ko na matatagalan ng mga batang yan. Ibang klaseng mga ugali. At ikaw naman, magtatrabaho ka pa ba? Opo, magtatrabaho po. Nandyan po si Mrs. Patterson. Babatiin ko lang po. Alam mo, hindi mo na siya kinakailangan batiin dahil isa ka lang naman tagaturo sa mga anak niya. Po? At isa pa, wala din naman siya dito. Umalis siya at nakipag-meeting sa isang charity. Halika, sumunod ka na.
Mga bata, nandito na si Miss Abbott. Kumusta na? Ang pangit naman dito. Alam ko na, maglinis muna tayo bago tayo magpupunta. Karen, pakitabi mo nga ito. Umalis ka na, hindi ka na namin kailangan dito. Tama, hindi ka namin kailangan. Cindy, bakit mo yung binato? Aray ko! Pinalo mo ang kapatid ko! Nandito na ang mama niyo. Dumating na daw si Mama! Mama, pinalo ng tutor si Karen! Isusumbong kita kay Mama! Siguradong palalayasin ka na niya! Mama! Mama! Mama, pinalo po ng teacher si Karen! Mama! Mama! Ay kung ganon, anong gusto mo sabihin ko? Mama! Pumasok kayo sa kwarto niyo. Meron po kami sasabihin! Doon kayo sa kwarto! Sinasabi ko lang naman sa'yo na umuwi ka naman ng madalas dito sa bahay. Nagtatrabaho ako ng mabuti para mabili ko ang lahat ng gusto nyo. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin maintindihan ang bagay nito? Bakit? Ang inaakala mo ba? Pera mo lang ang kinakailangan namin ng mga anak mo? Ay kung ganon, sabihin mo na kung ano pa ang kailangan ninyo. Sige, sabihin mo na. Kung mag-iisip ka pala ngayon, siguro hindi ko na yan mahihintay pa. Dahil meron pa akong meeting sa New York. Bakit? Anong gusto mong sabihin ko sa'yo? Hindi naman nabibili sa Tiffany ang kailangan namin. Hindi ba binigyan na kita ng cheque noong isang araw? Anong sinabi mo? Cindy, umakyat na tayo. Dear Miss Abbott, hindi pumayag si Mr. John Smith na magtrabaho ka pa dahil makakasagaba lang daw ito sa iyong pag-aaral. Judy! Judy, nandito ako! Jimmy! Ano, nagtuturo ka? Hindi madali yun, hindi ba? Oo, hindi ko naisip na mahirap pala talagang turuan ng mga bata. Pero kahit pa paano, Judy, malaya mong nagagawa ang gusto mo. Malayang nagagawa ang gusto ko. Gusto ko lang malaman ang pakiramdam ng nagtatrabaho. Pero mahina pa pala ang loob ko. Parang hindi ikaw yan, Judy. Ha? Kasi kahit na malaki ang problema mo, pinipilit mo pa rin na maging masaya ang araw mo, hindi ba? Para bang isang super quarterback. Ha? Hindi naman. Alam mo ba, kailangan meron na rin akong magawa sa buhay ko. Wala na akong ginagawa kundi mag-football. Ayos lang naman yun, hindi ba? Hindi. Gusto ko pa rin matuto ng iba. At magkaroon ng nobya. Oh, Ah,
Jimmy. Baka magalit si Miss Strong kapag hinatid mo ako sa dormitoryo namin. Judy, Maraming salamat sa paghatid mo sa akin. Isa pa, ayos na ako ngayon. Hindi na ako malungkot. mabuti naman. Natutuwa ako. Maraming salamat, Jimmy. Mag-ingat ka palagi sa pagmamaneho mo, ha? Paalam! Sana sumunod na sila ngayon. Ay, Kumakain pa silang dalawa ngayon. kumusta kayo, Karen, Cindy? Tapos na kayong kumain? Bakit ka nagtatanong? Papaluin mo na naman ako kapag hindi ko naubos? O sige, umpisa na nating mag-aral. Sige, maglinis muna tayo. Sige na. Dali. Sa palagay ninyo, sino ito? Si Elsa yan. Tama ka. O ito, ano naman ang tawag dito? Kamay. Oo, tama ka. At ganito ang pagsulat niyan. Oo, alam ko na yan. Talaga? Sige nga, isulat mo. Tama ka, ang galing mo. Ang galing mo talaga. Manood ka. Ano naman itong iguguhit ko? Mga manika! Tama, mga manika. Ayan, Karen. Sa palagay mo, anong gagawin ni Elsa sa mga manika? Itatabi niya ang mga manika. Tama ka. Pwede mo bang isulat yun? Itatabi ni Elsa ang mga manika. Oo. Pinagpawisan si Elsa sa pagtabi niya sa lahat ng manika hawak niya. Ikaw naman, Cindy. Ano naman ito? Si Cindy yan na maraming dala-dalang mga libro. Libro? O sige, sa tingin niyo, anong gagawin ni Cindy sa mga libro? Itatabi ko lahat ng mga libro. Bakit ba ang kalat dito? Mama, alam niyo ako pa sumulat na to. Tingnan niyo. Ipaligpit mo sa kanila ang mga kalat. Opo. Cindy? Cindy, tama na nga yan. Mabayaan mo ako. Ano bang nangyayari dito? Cindy? Ayoko. Tumigil ka nga dyan, pwede ba? Ano ka bang bata ka? Ano bang problema mo? Hindi niyo po ba nakikita, Mama? Ayaw na namin sa inyo. Ayaw na namin sa inyo ni Papa. Ano ba nangyayari sa mga anak ko? Malungkot po sila. Yun lang po. Cindy, Karen. Halika, maglaro tayo. Tama na nga yan. Sabihin niyo na lang sa akin kung anong paborito niyang laro. Sige na naman. Hindi kami nakikipaglaro sa mga matatanda. Matatanda? Matanda na ba ako? Maraming salamat. Wala pa nagsasabi sa akin ng ganyan. Tama. Magkagaon lata tayo. Kagaon lata? Maraming mga lata dito. Kaya lang, alam mo bang laruin yon? Opo. Dali, magtago na tayo!
Nandyan na ako! Dear Daddy Longlegs, sa wakas, naging maayos na po ang takbo ng trabaho ko. Sa totoo lang po, hindi naging madali para sa akin yung trabaho ko nung una. Ibinalik lang po ni Jim yung tiwala ko sa sarili ko. Ang sarap-sarap! Ang sarap-sarap! Alam ko na, nung nakausap ko si Jimmy noong isang araw, na ang bawat isa ay kailangan magkaroon ng mahal sa buhay. Isang tao na mag-aalaga sa'yo, lalo na kapag nahihirapan ka, o kaya naman kapag nilulungkot ka. Kahit na nga, konti lang ang nagawa mo, malaking tulong na yun para sa kanila. Ang sarap talagang mabuhay. Paano na yan? Kapag bumaba ang grado ko, hindi na ako makakakuha ng scholarship. Judy Abbott! Ha? Opo! Pasensya na po. Judy, aalis ka ba para magturo? Oo. Talaga? Alam mo ba, meron kang sulat ngayon. Sulat? Galing ito sa tito ko. Nakakatuwa naman, Judy. Si Mr. John Smith ay hinihiling na wag mo nang ipagpatuloy ang iyong trabaho sa pagtuturo sa mga bata. Isa pa, ang inaalala lang niya ay ang kabubuti ng iyong pag-aaral at hindi mo na sinusunod ang mga gusto niya. Inaasahan ko na susundin mo ito. Hindi bilang isang utos, kundi isang pakiusap. Sana'y maunawaan mo ang gusto niyang ipaabot. Umaasa ako na gagawin mo ito sa lalong madaling panahon. Walter Griggs. Ano nangyayari sa'yo, Judy? Para namumutla ka? Ayos ka lang ba? Iiwan mo na kami. Pero bakit? Pasensya na kayo. Masaya talaga ako kapag kasama ko kayo. Napamahal na kayo sa akin. Pero personal kasi ang dahilan. Kaya nga, gusto ko ring makausap ang mama niyo eh. Miss Judy Abbott, talaga bang gusto mo nang umalis? Pasensya na po kayo. Mukhang aalis ka na nga. Pero, pwede bang humingi pa sa'yo ng isang pabor? Opo, gagawin ko pong makakaya ko. Kasi, Ano po yun? maaari mo ba akong turuan maglaro ng taguang lata? Ha? Tugoon lata? Oo. Opo, pwede po. Mama! Mama! Makikipaglaro po kayo sa amin? Totoo po ba yan? Totoo. Pumunta na tayo sa labas. Meron na akong inahandang lata. Opo! Dear Daddy Longlegs, alam niyo po ba, Daddy? Sinunod ko na po kayo. Hindi na po ako natuturo. Sa totoo lang po, mahirap po pala talagang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho.
Buti na lang po, sinunod kung gusto nyo. Dahil baka magsisi ako sa bandang huli. Pero, ang totoo po, marami rin akong mga magagandang bagay na natutunan sa pagtuturo kong yun. Mula kay Judy na tumatanda na ng konti